Magandang araw mga kababayan. Ito po, good news para kay Tatay Digong, kaya pag-uusapan natin ito. Isang Japanese national po ang nagsalita sa United Nations Human Rights Council upang ipanawagan ang agarang pagbalik kay President Duterte sa Pilipinas, at nabanggit niya pa po mga kababayan po natin na ginagamit ng gobyerno ni Marcos Jr. bilang pamumulitika yung pagpapaaresto, pagpapadala sa dating President Rodrigo Roa Duterte, at ngayon ay nakakulong po sa ICC. Mga kababayan, napabalita nga po sa international community, sa international media, na itong ICC ay ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas upang maghanap ng kanilang gamitin para magreklamo para kay Tatay Digong. Sa maikling salita, naghanap po sila ng posibleng gamitin nila na mag-fabricate ng mga ebidensya. And mga kababayan, alam naman natin nakasama po dyan si Trillanes. Sila po yung nag-assess. At ayon nga po sa mga testimony ng mga ex-marines, kasama nga po itong si Saldico and Trillanes na tumulong sa mga miyembro ng ICC na nag-iimbestiga sa Pilipinas para makakuha, makaipon ng mga ebidensya na pinaniniwalaan natin at ng legal counsel ni President Duterte na fabricated, na pinoprovide ng gobyerno ni Marcos Jr. Bago pa humaba yung ating usapan, ito pakinggan natin ang sinasabi ng isang Japanese national. Representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family, and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Philippines. Yun po mga kababayan po natin. Napakaganda po. Sabi niya nga na kailangang maibalik po si President Duterte sa Pilipinas, lalong-lalo na po nakalipas na. No, 1 taon na po ang nakalipas na siya po ay nakakulong sa ICC at wala pong kaso sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, mga kababayan po natin, na marami po sa atin, or majority po ng mga Pilipino, ay gusto maipabalik si President Duterte sa Pilipinas. Marami na po tayong mga nalikom din po ng mga signature campaign. Walang katumbas na ayuda, wala mang anumang bayad. Pero nakita natin kung gaano karaming Pilipino yung willing po na pumipirma sa ginagawa po natin na signature campaign. Patunay lang na dapat ibalik nila si President Duterte sa Pilipinas. At tingnan nyo po, pati international community, international media, ay nalalaman na yung katarataduhan na ginagawa ng ICC, na ginagamit po itong political propaganda po at napapakinabangan ng mga politiko na gusto nilang i-oppress ang kanilang kalaban. Just like for example, sa nangyari po ngayon sa Duterte administration o sa pamilya po ni Tatay Digong. At tingnan mo ha, ang sabi nga natin mga kababayan po natin, itong ginigipit po nila na mga kaalyado ni President Duterte. Ayan si Bato, binabantaan. Si Bongo, binabantaan. Kasi nga po, sila ay mga banta rin sa administrasyong nakaupo ngayon, na takot na talagang malakas pa rin yung line-up ng mga Duterte. Kaya tinatakot po nila itong si Bato and itong Senator Bongo at ilan pa
na naging parte po ng programa na War on Drugs nung panahon ni President Duterte. Alam mo, buti pa ngayong Japanese na ito, mga kababayan natin. Diba? Dahil alam niya ang katotohanan. At talagang isa po siya ngayon, sa talagang nagkaroon ng lakas ng loob para ipanawagan ito. And kung titingnan natin, sino po ba yung mga taong galit kay President Duterte? Mga adik, miyembro ng komunista, miyembro ng mga sindikato, natakot din na makabalik ang Duterte sa Malacanang. Lalong-lalo na ngayon, no? Gusto nilang ipa-impeach si Vice President Sara. Kasi alam nila, na kapag bumalik ang Duterte, ubos na naman itong negosyo nilang illegal, matatapos ang kanilang pagnanakaw sa kabanang bayan. Kaya gaya ng sinasabi po nitong si Japan Shonichi Fujiki, dapat maibalik na si President Duterte sa Pilipinas. Kaya sa ICC, bago pa kayo tuluyang masira sa international community at tuluyang mag-withdraw ang inyong mga miyembro dahil sa nakikita nilang mali na ginawa kay President Duterte, ibalik nyo yung aming dating President Rodrigo Roa Duterte. At yan si Trillanes, kailangan na po nilang magtago, lalo na may mga witnesses na talagang sinasabi na sila po yung nag-assess sa mga miyembro ng ICC. Kaya iyan ang literal na mga traidor na mga Pilipino. Kasama yan si Bongbong Marcos. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya maraming salamat sa inyong suporta. At kung umabot po kayo sa video ito, palike naman, mga bayan.